What is up mga ka-SM? Oh, akala nyo si Coco Martin, no? Hindi, joke lang. Ako nga pala si Sitsuki for Sitsuki Motovlog. Nandito ako ngayon para ipakita sa inyo yung setup na ginawa natin for Insta360 1RS na lumulutang nakuha angle. So, yun nga, sa unang part na pinakita ko sa inyo, yung mga nabili ko sa Lazada, yung generic na Insta360 stick, invisible stick. Tapos yung bicycle mount na para doon mo i-attach yung invisible stick. Tapos meron pa yon na binili ko na bracket naman na na-adjust. I-attach mo siya sa magkabilang dulo ng side mirror mo. Tulad sa nakikita nyo ngayon. Yan yung lumulutang na angle. Akala mo napakasipag kumuha ng videographer, pero sa totoo lang talaga, invisible stick lang talaga nagdadala. So para makuha mo yung ganitong angle na akala mo may nauuna sa sakyan na kumukuha sa'yo, tapos medyo mataas yung kuha angle, ano lang yon, invisible stick, tapos using our mount, bicycle mount, tapos yung bracket na nabili natin sa Lazada. So parang fishing rod lang. Ito guys, ito may haba siyang 1.2 meter. Yan. So kinabit ko na siya dito kasi ang plan natin niya sa NMAX natin, umorder pa ako, hindi pa kasi dumarating order ko na bracket. So doon natin siya i-attach sa may handlebar para dito natin i-attach si ito nga, si Insta360 1RS. Yan. So ganyan. Yan. Syempre, papalitan natin ang ipapalit natin mod, yung 360 mod para dito. So magiging ganyan yung forma sa bike. Para yung kuha niya is lumulutang. Yan, ganyan. Ganyan siya. So ganyan, pagka nakakabit naman siya sa sa invisible stick, although na generic to guys, tong stick na nakuha natin, still invisible pa rin siya. Kasi nga nasa blind side pa rin siya nitong 360. Kung 360 yung mod na ginagamit natin. Ayan, ganyan yung niya. Ganyan yung magiging itsura niya. So naka-attach ang motor, tapos yan. Para yung kuha na lumulutang. Yan. So ayan, ganyan na. Ganyan yung itsura niya. It's my life. It's my life. Ka-SM, tabi lang muna natin itong mga manual. Alright, yan. Yan. So, syempre, ito kasing mount na to, para dito lang siya sa helmet lang. So kung gusto talaga nating mas ma-maximize pa, mas ma-utilize pa natin talaga yung paggamit kay Insta360 1RS. So kailangan natin siya ng mount. So itong nabili ko sa Lazada. Itong stick na to, hindi naman siya hindi siya pang Insta360, pero generic lang siya kumbaga. Kaya ko siya inabil kasi sa add-ons niya, pwede ka nang makakuha, pwede ka makabil nitong clamp na to. Tulad nito, itong setup na to, kumbaga kinabit ko na siya. So ito, nahihigpitan lang siya using Allen screw. Yan, Allen screw. So ito yung balak natin na ito yung kung balak natin na ilagay siya sa motor natin. Ika-clamp natin siya sa motor natin para yun nga, kasi parang mas ma-maximize ating paggamit ng 360 yung view na lumulutang. So ito, kasama natin siyang inabil. Yan. Itong generic lang tong cord na may haba siyang 1.2 meter. Yan, 1.2 meter. Tapos nalalak siya. Yan. Yan. Parang mamimingwit lang.
Yan. Diba? Parang fishing rod lang. Ito guys, ito may haba siyang 1.2 meter. Yan. So, kinabit ko na siya dito kasi ang plan natin niya sa NMAX natin, umorder pa ako, hindi pa kasi dumarating order ko na bracket. So, doon natin siya i-attach sa may handlebar para dito natin i-attach si ito nga si Insta360 One RS. Yan. So, ganyan. Yan. Siyempre, papalitan natin yung ang ipapalit nating mod yung 360 mod para dito. So, magiging ganyan yung forma sa bike. Para yung kuha niya is lumulutang. Yan, ganyan. Ganyan siya. So, ganyan. Pagka nakakabit naman siya sa ano nga pala, sa invisible stick, although na generic to guys, tong stick na nakuha natin, still, invisible pa rin siya. Kasi nga, nasa blind side pa rin siya nitong 360. Kung 360 yung mod na ginagamit natin. Ayan, ganyan yung ano niya. Ganyan yung magiging itsura niya. So, naka-attach ang motor. Tapos, yan. Para yung kuha na lumulutang. Yan. So, ayan. Ganyan na. Ganyan yung itsura niya. So, guys, so mga ka-SM, maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-unboxing ng Insta360 One RS edition, twin edition. Hello, what is up mga ka-SM? Oh, akala nyo si Coco Martin, no? Hindi, joke lang. Ako nga pala si Sitsuki Motovlog. Nandito ako ngayon para ipakita sa inyo yung setup na ginawa natin for Insta360 One RS na lumulutang nakuha angle. So, yun nga, sa unang part na pinakita ko sa inyo, yung mga nabili ko sa Lazada, yung generic na Insta360 stick, invisible stick, tapos yung bicycle mount na para doon mo i-attach yung invisible stick. Tapos, meron pa yon na binili ko na bracket naman na na-adjust. I-attach mo siya sa magkabilang dulo ng side mirror mo, tulad sa nakikita nyo ngayon. Yan yung lumulutang na angle. Kala mo napakasipag kumuha ng videographer, pero sa totoo lang talaga, invisible stick lang talaga nagdadala. So para makuha mo yung ganitong angle na akala mo may nauuna sa sakyan na kumukuha sa'yo, tapos medyo mataas yung kuha angle, ano lang yon, invisible stick, tapos using our bicycle mount, tapos yung bracket na nabili natin sa Lazada. So ipapakita ko na lang dyan yung mga nabili natin para maipakita ko sa inyo yung setup. So ang downside nga lang sa ginawa kong setup na to is yung bicycle mount. Ayan, kaway. Shoutout nga pala kay kapatid na Louis Verdan sa pagsama sa atin dito sa Pililya ride natin sa Tanay, Windmill, Wind Farm sa Pililya. So going back tayo sa topic natin for today, yung setup nga natin, yung setup na lumulutang angle. So yun, sa nabili nating bracket, bike mount, tapos yung bracket nakakabitan ng bike mount, tapos sa bicycle mount sa bike mount naman yung Insta360 para makuha natin yung ganitong angle. So nakita niyo shadow ng invisible stick, tapos yung sa dulo yung square or rectangle. Yan yung setup natin. Kanyang kahaba yung stick, 1.2 meters ang haba ng stick, guys. Yan. So dito ang naging downside nga lang, habang tumatakbo ko, tumatagtag, is hindi niya na withstand yung hangin. Bumababa yung kapit sa bike mount ng invisible stick natin. Kasi malakas nga yung hangin, tapos given na pababa pa siya, medyo may tagtag yung daanan, bumababa tuloy yung camera kasi hindi ganun kahigpit yung pagkakabit ko ng goma. Kinapos ako ng goma dito at pala nagbawon ako ng extra kasi tiwala ako na akala ko
perfect na talaga yung ganitong setup. Pero yun, nakukuha naman siya sa goma. Nagkataon lang talaga na wala akong baon na extra goma para mas mapahigpitan pa yung kapit ng bike mount sa bracket na binili natin. Pero so far, expectation versus reality, binigyan naman tayo ng magandang view or angle. Nakuha pa rin naman. Yun nga lang, bumababa nga lang siya habang nagtatagal. Dapat ganyan kataas yung kuha. Oh. Parang aerial guys yung kuha dito, nakikita nyo. Kasi in-adjust ko na. Pero habang nakasakay ako, yun nga, bumababa. So yun si kapatid na Louie, oh, akala mo chill lang. Pero yan, habang ina-adjust ko yung camera, medyo madugo rin kasi to guys using Allen wrench. Kasi talagang mahigpit na yung pagkakapit ko dito eh. So medyo mahirap baklasin. Yan, talagang it takes time talaga. So ito yung kasama ko, pa-picture lang. Ayan, ganda kasi ng ano talaga sa Tanay guys. Talagang ma-enjoy mo yung view. Napakaganda, napakasariwa ng hangin, malamig, 'di ba? Kasi puro city driving na lang tayo, talagang maganda rin minsan talaga nagra-ride ka para yun, ma-refresh. So yan sinasabi ko, expectation versus reality, pero lesson learned naman sa atin to. So ang pagkakamali lang na nagawa ko dito is yun nga, kailangan pala mas mahigpit yung kapit, yung goma. Kakapalan mo kasi yung sa back mount kasi merong malaki kasi yung circumference niya compared dun sa bracket na nabili natin.